Halin na Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belhen. Ating dalawin ang mataman lumos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawin sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas, ang ating kataas-taasang pari. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y
umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng madaan at 5 Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nasikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga sa lahat at maligayang pagdating sa tahanan ni Jesus Nazareno.
Ngayong mga araw po ng pista, napapalibutan na tayo ng mas maraming tao. Pero sa dami nga ng mga tao na tanong ba natin, ano kaya ang hinahanap nila? Ano kaya ang hinahanap mo? Sa ating ebanghelyo ngayong araw, narinig natin na napakaraming tao ang sumunod kay Jesus. Pagod sila, gutom, at tulad natin, naghahanap ng higit pa sa buhay. Nakita ito ni Jesus at nahabag siya sa kanila. Hindi niya sila tiningnan bilang abala o disturbo, kundi bilang mga tupang walang pastol, mga individual na tao na may mga nangangailangan. Dito po sa Quiapo, parang ganito rin ang eksena, di ba? Di pa ngayon, pero mamaya, napakaraming tao na ang nagtitipon. Kagabi po, nagumpisa na rin ang pahalik sa Quirino Grandstand. Ngayon po, may nagpipila na rin po doon. Patuloy na ang dumadagsa upang ipagdiwang ang piyesta ng Nazareno 2025. Marami po ang nandito para magpasalamat kay Jesus Nazareno para sa mga biyayang natanggap. Pero marami rin ang tulad ng mga tao sa Ebanghelyo na may mabibigat na dinadala, naghahanap ng kagalingan, himala o pag-asa. Ang bawat isa ay may dalang malalim ng pagkakagutom para sa pisikal na pangailangan o kahulugan sa buhay. Ngayon narinig natin rin sa Ebanghelyo na hindi lang naawa si Jesus sa kanila, kundi kumilos din siya. Tinuruan niya ang mga tao ng maraming bagay. Pinapakain niya ang kanilang kaluluwa sa salita ng Diyos. Hindi ba ito rin yung ginagawa natin sa bawat misa? Tuwing nakikinig tayo sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pagbasa, kundi pati na rin sa humiliya, pati na rin sa buong misa. Pero hindi lang si Jesus tumigil doon. Nung ipaalala ng mga alagad na gutom na ang mga tao, hinamon niya sila, bigyan ninyo sila ng makakain. Ang hamong ito ay hindi lang para sa mga alagad, kundi para sa atin rin. Habang naririto tayo para sa pista, madali lang mag-focus tayo sa ating sariling debosyon, ating panata, sa ating dasal, sa ating sakripisyo. Pero hinihiling din ni Jesus na tumingin tayo sa iba. Sa dami nga ng tao dito, ilan kaya ang nangangailangan ng ating tulong? Ilan kaya ang gutom? Hindi lang sa pagkain, kundi sa pag-asa. At ano kaya ang may ambag natin upang sila'y mapakain? Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Hindi ba ito ang tawag niya sa ating lahat? Pero paano natin ito magagawa? Paano tayo makabigay kung tayo rin ay may kakulangan, di ba? Ito rin ang tanong ng mga alagad. Anong sinabi nila? 5 tinapay lang po at 2 isda ang meron kami. Paano ito magkasa sa 1,000? Ngunit kinuha ito ni Jesus, ang maliit na alay nila, pinasbasan at pinarami upang mapakain ang 1,000. Ganito rin ang ginagawa ni Jesus araw-araw sa ating misa, sa Eucharistia. Dinadala natin sa altar ang simpleng tinapay at alak, at ito'y binabago niya upang gawing kanyang katawan at dugo. Ang espiritual na pagkain na nagbibigay lakas sa atin. Pinapaalala sa atin ng Eucharistia na si Jesus ang pinagmulan ng awa at pagkalinga. At sa parehong paraan, tinatawag din tayo na ialay ang anumang meron tayo. Walang maliit na alay kapag inilagay ito sa kamay ni Jesus. Kahit simpleng bagay, oras para makinig, isang ngiti, isang baso ng tubig, ay kayang gamitin ni Jesus upang magbigay buhay sa iba. Kaya ang tanong, ano kaya ang kaya mong ialay? Bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, kailangan nating pagnilayan kung ano ang ibig sabihin ng sumunod sa Kanya. Si Jesus na tinatanggap natin sa banal na komunyon ay ang parehong Jesus na nagpakain sa 1,000 tao. Tinawag niya tayo na tingnan ang napakaraming tao dito, hindi lang bilang abala, kundi bilang mga kapatid na nangangailangan.
Kahit simpleng kilos ng kabutihan ay maaring maging daan upang madama nila ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Isang bagay ang tiyak. Bawat isa sa mga taon dito ngayon ay may dalang kwento. Bawat isa ay mahalaga kay Jesus. Kaya tanungin natin ang ating sarili, paano ko maipapakita ang pag-ibig ni Jesus Nazareno sa iba, kahit sa simpleng paraan? Narinig natin sa unang pagbasa na sinabi doon, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo mismo, tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makasarili. Ito ay buhay na nagbibigay ng sarili. Tulad ng pagpapakain ni Jesus sa libo-libong tao, pinapakain din niya tayo sa Eucharistia upang tayo rin ay maging pagkain para sa iba. Sinabi ni Jesus, bigyan ninyo sila ng makakain. Ito ang kanyang panawagan sa atin na makibahagi sa kanyang misyon, hindi lang sa pagbibigay ng pisikal na pagkain, kundi sa pagbabahagi ng pag-asa at pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Habang ipinagpatuloy natin ang ating misa ngayon, pagnilayan natin, ano ang kaya kong ialay kay Jesus Nazareno? Tulad ng 5 tinapay at 2 isda, ialay natin ang anumang meron tayo, kahit gaano kaliit, at magtiwala na paramihin ito ni Jesus upang alagaan ang Kanyang bayan. Amen. Tumayo po tayo. Mahal ko mga kapatid, ang Diyos lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at kaluluwa. Kaya idulog natin sa Kanyang ating mga pangangailangan. Ang ating tugon, Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang simbahan naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Atin nawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makamundong tagumpay o material na bagay. Manalangin tayo. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aliwin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na ay makasalo nawa sa walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Ako ay isang batang pastol,
na patungo sa Belen, may dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya naming ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang bukal ng pag-ibig at pag-asa. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa mapayapa at tahimik na gabi, isinilang sa sabsaban ang sanggol na si Jesus upang ipadama ang pagmamahal ng
sanlibutan. Anghel sa halangit ay nag-aawitan, nagpupuri sa pagsilang ng tutong anak, upang ipadama ang pagmamahal niya at kaligtasan ng buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Sa mapayapa at tahimik na gabi, isinilang sa sabsaban ang sanggol na si Jesus, upang ipadama ang pagmamahal ng Diyos Ama sa buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Masdan ang liwanag ng tala sa dilim, ang sagisag ng kanilang paghahari. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag ang araw ng Pasko. May liwanag ang araw ng Pasko. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. January 8, 2025, Miyerkules, mag-uumpisa ang ating 33 Fiesta Masis sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ika-11 ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi hanggang ika-11 ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi sa Quirino Grandstand. At ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyan o si Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang sa ating Paris Finansupis ang Nazareno images
Nazareno Medallion at ang Nazarene Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa pakikiisa sa ating mga gawain para sa nalalapit na kapistahan. Pagpalain kayo ng Pong Nazareno at lalong palaguin ang inyong debosyon at pagmamahal sa Kanya. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa, ang ating mga masisipag at bukas palad na mga lingkod dito sa dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo. At salamat po sa inyong lahat, sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumatangkilik po sa ating medalyon at imahe na gagamitin natin po para maisaayos pa rin ang simbahan, lalo na ang elektrisidad, para maging ligtas at mas marangal at karapat-dapat sa ating Pong Nazareno. At maraming salamat po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ay isa sa mga unang tumutugon kapag may sunog, baha o anumang kalamidad. At kahit walang kalamidad, tuloy-tuloy ang ating pagtulong maging sa ibang mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. At ipagdasal natin na maging ligtas, maayos at mabiyaya ang ating Nazareno 2025, lalo na po ang traslasyon, ang prosesyon. Nakikiusap tayo at nananawagan na maging mahinahon ng lahat ng mga deboto. Iwasan natin ang pagsalubong at pagsampa sa andas. Hayaan natin dun sa likod sa may krus at pumunas ng panyo para lahat ng tao, lalong-lalo na yung mga nasa gilid lang ng kalsada na hindi makalapit, ang mga matatanda at bata at mga may sakit, makita pa rin si Jesus. Ang tema natin ngayon taon, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang tunay na deboto, masunurin. Ang tunay na deboto, inaalala niya ang lahat. Ang pinakakatangian na pinili ng Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, hindi nauubusan ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon,
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inutubo ka namin, harap ng aming buhay at kalakasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kamatayan ay sagusag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.